Hello sa inyong lahat. So, pag-usapan natin dito ang forfeiture ng bail. So, di ba as a general rule, ang bail is a security. No? Nakasuhan ka. Tapos, nag-bail ka para magkaroon ka ng temporary na kalayaan. Pero, every time na magkakaroon ng hearing is you have to appear in court. Diba? Otherwise, you will be sanctioned by the court and also mapo-forfeit yung bail mo. So, paano ma'am kung hindi ako attend ng hearing? Okay? Ano pong mangyayari sa bail ko? Siyempre, as general rule, forfeited yan. Pero, may mga exemption kasi. Katulad nung nangyari kanina. So, huwag tayong magpangalan, no? Kunwari lang naman. Yung defendant ay nag-bail ng 100,000. Tapos na mag-offer ng evidence o mag-present ng evidence ang prosecution, so ang defense na. So sila na. Tapos during trial is lumipad pa Mindanao itong si defendant. So nung tinanong asan sa Mindanao, walang masabi kung anong lugar sa Mindanao, anong probinsya o saan yan sa Mindanao, ganon-ganon. So meron silang private counsel. Pwede po siyang hindi ma-forfeit. Sasagot ko sa tanong. Pwede siyang hindi ma-forfeit if makiusap yung private counsel at mapagbibigyan ni judge. Katulad ng nangyari kanina, nakiusap si judge na nakiusap si counsel na kung pwede is pagbibigyan na muna. Kasi pag sa ganung mga senaryo, kailangan ka sa korte, i-issuean ka talaga ni judge ng warrant of arrest for you to appear in court, 'di ba? Para magpakita ka naman sa korte at forfeited na yung bail. Pero dahil pinagbigyan siya ng judge, pero hindi to palaging ganun kasi depende 'yon sa judge talaga kung pagbibigyan siya. So kanina pinagbigyan ni judge. And 'yon, nag-sermon siya ng kasi as general rule, kailangan talaga 'yon is mag-appear siya. 'Di ba? 'Yun kasi sa undertaking ng bail Nasa undertaking ng bail na kapag nag-bail ka, may kondisyon na kapag kailangan ka ng korte o during hearing, kailangan magpakita o kung hindi hearing, kailangan ng korte, kailangan magpakita. Otherwise, forfeited siya. So, tiningnan din yung bail na yon kung expired na. Pero dahil nga sa nilabas na resolution ng SC, although na expired na yon bail, given na expired ng bail, mayroon kasing resolution ang SC na continue pa rin yung bail as long as ongoing yung hearing. Pero, yun nga, kailangan siya dun sa korte na yun. Sabi ni judge, sige, pagbibigyan ko kayo ngayon dahil nakiusap yung private counsel nyo, si attorney, pero dapat sa susunod na hearing, kailangan mo magpakita kasi kung hindi ka magpapakita, magre-release na kami ng warrant of arrest at yung bail mo ay doble na dun sa presyo nung previous bail mo. Kung wala ang previous bail niya is 100,000, magiging 200,000 na this time. So, they promise na magpapakita na yung sa susunod yung defendant. So, yun, kung nasagot ko ng tama yung question, is pwede po na hindi na muna ma-forfeit as long as pinagbigyan yung pakiusap. Pero hindi po siya laging ganun sa lahat ng korte. Yun lang.